Ah, sa pananampalataya. Faith. Yan po ang pundasyon na ito po ay ano ng propeta at sinabi rin ito ni Apostol Pedro na una sa stature, faith. Ngayon, ang kasunod noon, bago ka makarating doon sa capstone, ang kasunod noon ay virtue. At ang virtue ay power po yan. Sabi nga ni Brother Fidel kanina, yung mensahe ko noong Sunday, tatlo ang testimonyo na sabi ng propeta. Una, yung buhay mo. Ano ka na ba? Ano na bang buhay meron ka? Kasi kahit hindi ka mangaral, pag nakikita ka ng tao, nababasa ka nila. Pero kung ang buhay mo, ang basa nila mali, so ang unang-unang testimonyo talaga ng tao, buhay. At pangalawa, marunong ka rin magpatotoo sa ginawa ng Diyos sa'yo. Nasabi nga nung Sunday, kapag kinahiya mo ako, sabi ni Lord, ikakahiya kita. Maliwanag po yun, hindi ko po isalita yun. Kaya kung tayo po ay mga taong kinahiya si Lord, bagsak ka ron. Amen. At ang pangatlo, na patotoo mo, power. Ito yung virtue. Ayan ang mga, ayan, pundasyon. Virtue, power. Ang mananampalataya dapat meron kang patotoo. Anong mga experiensya mo na meron ka niyan? Dahil ako, marami po akong experiensya dyan. At nakita ng mata ninyo. Hindi po kwentong barbero yun. Nakita ng mga mata ninyo. Oh. Katulad nung kwento ni Brother Fidel kanina. Yung dalawa kanina na pinagaling ni Lord. Hindi na umulit ng sakit, di ba? Yung Bible study natin. Oh. So, yan ay dahil meron ka nito. Hindi ka pwedeng magkaroon nito kung wala ka. Kaya kung ikaw walang power, ibig sabihin hindi ka mananampalataya. Dahil lahat mananampalataya meron. Tama, mali. So, ibig sabihin, kung meron ka mang power, hindi mo lang ginagamit. Okay, ngayon, paano nakarating dito sa knowledge na wala ka nito? Kasi marami puro knowledge lang. Sabi ko nga sa inyo, ang dynamics at mechanics, kambal po yan. Hindi yan pwedeng maghiwalay. Oh, paano ka nakarating dito? Puro ka, mechanics. Hindi ka dumaan dito sa pangalawang baitang. Lumundag ka? Hello? At maraming ganong klaseng Kristiyano. Nilaktawan nila ito. Dito na sila. Kaya pagdating sa temperance, bagsak sila. Kasi wala siyang panlaban, wala siyang power na labanan yung galit. Wala siyang temperance. Bakit? Kasi wala siya nito. Ang panlaban dito, itong power mo, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamabigat na power, yung sanlibutan mapagtagumpayan mo. Oh. Kaya anong temperance mayroon? Oh. Patience. Mahihirapan ka nang umakyat doon. Pag dito, bagsak ka. Wala kang panlaban. Na ang ano niyan, faith. Pag may faith ka talaga, lahat yan, tataglayin mo yan. Kung totoong may faith ka. Pero pag wala kang faith, mahirapan kang umakyat. Malinaw po ba? Kasi ang iba, lumundag na sa taas, hindi sila dumaan dito. Itong pinaka-importante, oh. Kaya pag ikaw wala ka nito,
hindi ka mananampalataya. Simple lang po yan, pero totoo yan. At iyan ang pinapangaral ng ating, kaya nga ang propeta natin, lahat ng fellowship, malaging may healing. Kasi pinatututuo niya na ang Diyos nandyan, buhay. Kasi yung Acts 1:8, and ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. O yun. Pag nandiyan sa yung Holy Ghost, automatic yung power. Kaya kung wala kang power, walang Holy Ghost yan. And then, sabi ang karugtong nun, and ye shall be witnesses. Bago ka mangaral, taglay mo ito. So, kung wala kang power, bakit ka nangangaral? Oh, may pupunta doon sa pangangaral mo. Brad, pakipray mo nga ako. Patay ka na. May sakit, hihingin prayer. Wala kang power. At iyan yung ipapatutuo mo. Okay, so bago ka makaakyat doon sa capstone, may lalo na itong brotherly kindness or love. Paano mo yun magagawa? Ang pag-ibig, hindi po lamang sa kapwa, pati kaaway. Paano ka ngayon papasok doon sa kaaway, ibigin mo? Wala kang power na umibig. Amen. Ngayon, bukas po tayo ng Bible. Dito na tayo magsisimula. Dito po sa John 8. John 8. Umpisan po natin sa 31. Sabi po ng John 8:31. Then said Jesus to those Jews which believe on Him. Okay, so ito yung mga naniniwala kay Lord. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Ano po ang sabi? Kung kayo anya'y magpapatuloy sa aking salita. Now, kung atin pong titingnan, yung continuity or continuous. Kasi tingnan niyo po ang Genesis, iyan ang unang sinabi ng Panginoon sa kaligtasan, huwag kayong kumain. Pero hindi po natapos doon. Pagdating ni Noah, iba na ang salvation. Hindi na kumain. Sumakay. So may continuity. Hindi naging stagnant doon sa kumain. Okay. Pagdating kay Moses, yung sumakay, wala na yun. Low. So nakikita niyo ba ang pagbiyahe? Hindi stagnant. Okay. Pagdating sa New Testament, wala na rin yung law. Ano na? Faith. Grace. So, natapos na yung mga dumaan. At dumaan ang church ages at alam natin 7 yun, mula kay Pablo, kay Irenaeus, kay Columba, kay Martin, kay Luther, kay Wesley, kay Brother Branham. Church ages yan. So, hindi na natili kay Pablo. Hindi na natili ang mensahe kay Columba. Hindi na natili kay Martin, etc. Pagkatapos ng church ages, tapos na. Kaya katulad po ng Matthew 28:19 and 20, nung sabihin ni Lord, humayo kayo, gawin yung alagad ang mga tao, bautismohan sila, and then, pagdating sa verse 20, meron na pong sinabi doon ang Panginoon na, at turuang sumunod. So, hindi nagtatapos. So, kaya ang mensahe, hindi po ito nagtatapos kasi eternal po ang mensahe. Kaya kung ikaw ay
stagnant ka na doon sa second coming, ay kawawa ka naman. Maraming mensaheng bago. Kung tayo po ay marunong tumingin sa mensahe. So, okay. Now, so meron pong pagpapatuloy. Hindi tayo dapat stagnant doon sa mga nakaraan. Kasi kumbaga sa pagkain, paano ka tataba sa pagkaing panis? Yung nakaraan ang kinakain mo, yung panahon ni Adan, magkakain. Iba na po ang mensahe noon. Alam natin na dito sa ating sex yun. Hindi na natin pwedeng, yun ang paniwalaan nating ni Moises. Nakita ni Moises na huwag kumain. So dito sabi niya, ay ang kikilalanin lamang ni Lord na alagad, ulitin ko, then said Jesus to those Jews, which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So ang kikilalanin lang ng alagad, yung nagpapatuloy. At maging sa ating mga buhay, katulad nga yan, ano ang patutuo mo sa buhay mo? Nagpapatuloy ka ba? Mula doon sa masalimuot mong buhay, ano ka na ngayon? May pag-unlad ba? Kasi ang mensahe umunlad, katulad ng mundo. Nung bata ako, walang cellphone. O ang radyo namin na noon, may kawayan, antina. May antina ang radyo. Ay ngayon, nasa bulsa na lang ang radyo, pati television. So malaki ang pag-unlad ng mundo. So kung paanong umuunlad ang mundo, ganun din ang mensahe. Umuunlad din ito. At ang sabi rito, yung mga nagpapatuloy, yung mga hindi stagnant, iyon lang ang kikilalanin ni Lord na alagad niya. Ngayon, paano yung mga second coming? So, ibig sabihin, hindi sila alagad. Bakit? Stagnant na yung mensahe nila. Pero tayo, nagpapatuloy tayo. Si Brad, kung yung sabi ko kay Brother Fidel kanina, si Brother Branham noon, nung inuumpisahan niya na sanang ituro ang third coming, hindi siya naintindihan ng mga tao. Kaya sabi ni Brother, sige, hanggang dyan na lang kayo. Hindi niyo ito maintindihan. Lalo kayo mapapalayo sa Diyos. Kasi nakita rin ni Brother Branham sa vision niya, yung gabundok na tinapay, wala nang kumakain na ibon. So, wala nang kakain dun sa mensahe niya. Yung tinapay yung mensahe niya. Okay, sabi rito, 32. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Okay, so, alam natin ang truth, kung ano yung salita sa panahon. Kaya kung ang salita na pakikinggan natin, salita nung araw, si Luther nga, Trinitarian si Luther. Kaya lang, pasalamat si Luther dahil mediator pa si Lord. Kaya exempted pa siya doon sa pangangaral niya ng Trinity. Pero kung ngayon ka mangangaral ng Trinity, hindi na siya, tagapamagitan. Judge na. Kaya kailangan, ang ituturo mo ay kung ano yung mensahe ng panahon. Okay, sabi niya, pagdating sa 33, they answered him, we be Abraham's seed. And, kaya pala sinabi ni Lord na malalaman niyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya niya sinabi yon kasi may mga tao na bilanggo sa mensahe, bilanggo sa nakaraan, bilanggo sa buhay. Saan yung brother, yung ating kapatid sa Quezon City, mahirap yung nakabilanggo ka. Naalala nyo yung kwento? Tungkol sa manok?
Ha? Yung magkapatid na nakita nung bunso, yung kuya niya, nagtitirador, natamaan yung manok ng kapitbahay. Sabi nung bunso, lagot ka kuya, pag nalaman ng may-ari yung namatay mong manok, dahil ka ano, magsusumbong. Ay, pag sabihin ko, huwag mong sasabihin. Ngayon, isang araw, inutosan si bunso, umigib. Bunso, sabi ng tatay, igib ka. O kuya, ikaw nang umigib. Ikaw ang inutusan. Yung manok. Sige. Sige. Ano, gusto mo? Yung manok. Napilitang umigib yung kuya. Na ang dapat sanang iigib yung bunso. Kaya lang meron siyang kasalanan. So naging alipin siya nung bunso. Kaya tuwing may utos sa bunso, kuya, ikaw inutos. Yung manok. Kaya alipin siya. Kaya pag may kasalanan ka, alipin ka. Kaya isang araw, naglakas loob na yung kuya. Pumunta doon sa may-ari. Pasensya na po kayo, natirador ko yung manok nyo. Napatay. Kung ano po, hindi, huwag na. Maganda yung ginawa mo na nagsabi ka. O, nakalaya na siya. Ha? Wala na siyang, kaya, inutusan si Bunso, Bunso, igib ka. Kuya, ikaw na. Ikaw inutusan. O, yung manok. O, sige, magsumbong ka. Kaya pag ikaw ay nakalaya sa kasalanan, wala kang ano. Pero kung may umaalipin, brother ha, yung hinuhulugan natin, baka alipinin ka niyan. Andiyan ba? Andiyan? Brother, baka alipinin ka niya, pati pagdalo mo. So, mabigat po kapag may umaalipin sa atin. Hindi ka makakilos na maayos. Hindi ka malaya kasi may umaalipin sa iyo. Kaya kailangan makatakas ka dyan. Apat na taon yan. Alipinin ka dyan. Okay, so sabi rito, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. Hindi niya kami alipin ng kahit sino. How sayest thou, ye shall be made free? Hindi nila alam na sila'y alipin nung relihiyon. Sinasabi nila, anak sila ni Abraham, pero alipin sila na relihiyon. Jesus answered them, verily, verily, I say to you, whosoever committed sin is the servant of sin. Ayan, servant of sin. Kaya pag may ginawa ka, alipin ka nun. Ito, lalaktaw po ako dito sa 43. 43 sabi niya. 42 pala. Jesus said unto them, if God were your father, ye would love me. Kung ikaw ay anak ng Diyos, iibigin mo si Lord. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. Ye are of your father the devil. So may anak din si Satanas. Sino kaya ito? Sabi dito, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. So kaya pag wala ka sa katotohanan, anak ka ng dyablo. Ngayon, ano yung katotohanan? Yung mensahe ngayon. So pag wala ka sa mensaheng ito, anak ka na pala ni Satanas. Sabi ni Lord dito wala pa po tayo sa prophet. Ulitin ko basa. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth,
because there is no truth in him. Huh? When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So ang tatay ng kasinungalingan, si Satanas. And because I tell you the truth, ye believe me not. O yan. Sabihin mo sa kanila ang totoong mensahe ngayon. Hindi sila maniniwala kasi mga anak sila ni Satanas. Yun po, mabigat. Ang maniniwala lang dito sa mensaheng ito, yung anak ng Diyos. So sabi rito, kaya, ngunit dahil siya na sinasabi ko, ang katotohanan ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. O, sabihin mo sa kanila itong third coming. Hindi sila maniniwala. Sapagkat, ang tatay nila, si Lucifer. Lalo na yung, yung humanity. God and Satan are one. Anong aral yan? Which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Oh, bakit ayaw nyo maniwala kapag sinasabi ko ang totoo? Oh, sinasabi na, nababasa naman na nila. Ibinibigay sa kanila yung quotes. Hindi naniniwala. Bakit? Kasi mayroon silang tatay. Hindi si Lord. He that is of God, ito na, heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. So ang maniniwala lang dito, ang makikinig lang dito, sino? Yung galing sa Diyos. Kaya pag hindi ka galing sa Diyos, hindi ka makikinig nito. Amen. Ngayon, punta tayo sa propeta. Iniuna ko lang yung Bible. Sabi po ng propeta dito sa True Oneness of God. 84. I wonder if this great thing, this ecumenical council that we got in the world today, how do you say this is? Hindi table ito. Sa 17 19 sabi niya. Hindi dyan. Sa the table ito. Who do you say this is? 84. I wonder if this great thing, this ecumenical council that we got in the world today, and the World Council of Churches forming together, make us all one. So ito po ang ng satanic movement, unity. Kaya yung humanity, bahagi yan. Magkaisa. Okay, so sabi rito, I wonder if they realize that is exactly what the scripture said they would do. Yan talaga ang gagawin nila. Itong one world government, one world religion, unity. Sabi niya. But they think it's the most wonderful thing in the world. So sa kanilang akala, ito na ang pinaka magandang ginagawa nila. That all of us can join hands and be one. Jesus prayed that we might be one. Okay, so ang ano ni Lord sa John 17, maging isa. That is true, but not that kind of one. Hindi ganyang pagkakaisa. Anong klase? He said, be one as I and the Father are one. Yun ang pagkakaisang gustong mangyari
ni Jesus Christ. Na kung paano ako at ang Ama, iisa, ganon kayo dapat. Ha? Okay. Then, how will that be? The word in us would be the anointed word. So magkaisa tayo dito sa mensahe. Hindi sa kung anong bagay. Kaya kung ang mensahe mo, lipas na, hindi na ako sasabay dyan. Dahil ang nais ni Lord na magkaisa tayo, kay Lord. At sino si Lord? Mensahe. Doon tayo maging isa. Pero kung second coming ka, makikiisa ako sa iyo, bubunggo tayo dito sa propeta. Kasi ang prayer ni Lord na maging isa kay sa Ama at ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Now dito po sa sa James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it hath not works, is dead. Kung wala kang gawa, patay ang pananampalataya mo. Being, ano sabi? Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. So kung paanong kambal ang mechanics at dynamics, ang faith at gawa, kambal din. Hindi masasabing mananampalataya ka nang wala kang aksyon. Kailangan gawin mo yung pinaniniwalaan mo. Ha? Thou believest that there is one God? Thou doest well. The devils also believe and tremble. Oh. So, mananampalataya din pala si Satanas. Naniniwala din na iisang Diyos. Nanginginig pa. O ikaw, baka hindi ka nanginginig. Talo ka pa niya. Kaya lang, naniniwala si Satan, tanong, ligtas ba siya? Ba't hindi ligtas? Hindi nga siya sumusunod Opposition siya Opposer. Kaya nga tinawag siyang Satan, opposer. Sabi nito. So, anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay sumasampalatayang walang gawa, dalawa na kayo ni Satanas. Kasi si Satanas, hindi niya kayang sumunod. Naniniwala lang siya, pero hindi niya kayang sumunod. So kung ang pananampalataya mo, walang pagsunod, dalawa na kayo ni Satanas. Yung ganyang klaseng pananampalataya. Dahil ang mananampalataya, laging kasama ang gawa. Sabi ko nga sa inyo, ang aso, hindi kumakahol para maging aso. Nature ng aso, kumahol. Ang mananampalataya ay hindi siya gumagawa para maligtas. Kaya siya gumagawa, nature niya yon. Nature ng mananampalataya ang paggawa, ang pagsunod lalo na. Okay? Now, dito po sa meron ditong yung, di ba tayo dati tinatawag na bride. Pero, noon yun. Ano na ngayon? Wife. Ngayon, may kahulugan po itong salitang wife. Bawat litra, ilang litra ang wife? 4. Ngayon, pag ito po ay ang kahulugan nito wife, works is faith express. Wife. So, hindi na po tayo nga yung bride lang. At ang asawa, sabi ko nga sa inyo, ang anak, pag iyan nagsipag-asawa na, pwede nang, meron silang humiwalay na sa magulang. Kung nais na nila. Pero ang asawa, hindi yan naghihiwalay. Nakuha natin? So, hindi na po tayo ngayon makikipaghiwalay kay Lord kasi asawa na tayo ni Lord. Amen. Now, dito po sa kanyang sinabi, ang propeta. Notice, Jesus has said, only believe,
For all things are possible to them that believe. So ang mga mananampalataya, walang imposible sa mga naniniwala sa Panginoon. Faith and works are husband and wife. So, mag-asawa pala yung pananampalataya at gawa. Ibig sabihin, kung ang mag-asawa, hindi ito maghihiwalay, till death do us part, sabi nga, itong faith at works, hindi ito dapat walang work. Paano ka naging mananampalataya na wala kang ginagawa? Ikambal pala yan. Ha? Husband and wife, they work together. Ayan. The husband works with the wife with the husband. They identify one another. So magkatuwang. Maliban siguro kung nakarata yung asawa, hindi makakatulong. Pero kung hindi naman, kaya nga mag-asawa yan kasi magkatuwang yan. Meron ka, ano kayang klase, brother, yung pahiga-higa lang yung babae. O kaya yung lalaki. At meron pong ganyan. Nung nandun ako sa Paiti, Laguna, taga Bicol pa naman. Yung asawa niya, nasa beer house, yung babae. Siya ang naghahanap buhay para pakain yung lalaki. Sarap buhay, Painom-inom lang yung lalaki, ang naghahanap buhay yung babae, kung sino-sinong lalaki ang kasama gabi-gabi. Katamaran. Hindi po ganun ang normal na buhay. Ang normal na buhay, magkasama po yan. Pareho yan na kumikilos. Maliban siguro kung yung lalaki, may sakit. Hindi ba kano? Pero kung wala naman sakit, kahit papano, tutulong yan. Or vice versa, babae, dahil hindi po pwedeng hindi yan nagkakatuwang. Dahil nung si Adan ay nilikha ng Diyos mag-isa, sabi ni Lord, hindi maganda ang walang kasama. Ililikha ko siya ng katuwang. Hindi katulong, katuwang. Kaagapay. 2:15. Now, what you're speaking of, your faith is what God sees in you. So, yung pananampalataya, ito ang kailangan makita ng Diyos sa'yo. Your work is what the other people see in you. So, yung gawa mo naman, iyon ang makikita ng mga kapitbahay mo. Yung pananampalataya mo, sabi nga ni Sister Joanna kanina, kilala ka ng Diyos. Kilala mo ako, Panginoon. Yes. Alam ng Diyos kung mananampalataya ka. Iyan ang tinitingnan lagi ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya niya. Pero kung ikaw ay mananampalataya, makikita rin ng tao yung gawa mo. Okay, sabi niya. That's the difference between James and Paul here. Explaining about Abraham. They never contradicted, bagamat iba ang paliwanag ni James kay Paul, pero hindi rin sila nagkakakontra. They never contradicted one another. They was both the same. Marriage, sabi niya. So is faith that doesn't produce works. Ano sabi yan? Anyone has a right to doubt your testimony. Pwede kang pagdudahan sa testimonyo mo. Kung walang gawa. Sabi ko nga sa inyo, 2 Armalite ko, kamo. Ang tanong, meron ba? So, nagtestimonyo ka nang wala namang kalakip na gawa, magdududa ang kapwa mo. Perseverance. 84. And the whole armor of God is faith. So yung stature of a perfect man, bago ka makarating doon sa dulo, kailangan mo doon lagi faith.
And the whole armor of God is faith, love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. The whole armor of the believer is faith. Si Lord, iyon din ang kanyang whole armor. At ang Kristiyano, yun din. The whole armor of the believer is faith. We believe God by faith. Believer is faith. Okay? Okay. We believe God by faith because God said so. Then what is it? Abraham was justified by Paul by faith, but by James by works. So si Pablo, na nakita ni Paul yung kanyang pananampalataya. So, at si Santiago naman, yung gawa. Kasi ang paliwanag ni Santiago, kung walang gawa, ang pananampalataya patay. At hindi daw ito nagkakakontrahan. Abraham was talking what God saw, and James was talking what man saw. Show me your faith by your works. Without your works, and so forth. Then if you don't have works with your faith, it shows you haven't not faith. Oh. You're just talking from your mouth. Oh, see? Nandiyan na? Okay. Mabigat po ito. Then if you don't have works with your faith, it shows you haven't got faith. Wala kang pananampalataya. Kung walang gawa. So napakahalaga po ng gawa. Dahil yan po ang magbibigay ng ebidensya na mananampalataya ka. Kung paupo-upo ka lang, asan doon ang ebidensya na mananampalataya ka? May gagawin ka. Oh. Di ba? Halimbawa, sabi mo mahal mo yung babae o mahal mo yung lalaki ka mo. Anong ebidensya? Pakasalan mo. Kasi kung shipping-shipping lang, hindi pagmamahal yun. Ano nga tawag nung pagsasamantala? Tama? Nagsasamantala ka lang. Kasi ang pag-ibig, mayroong ebidensya. Pakasalan mo, okay? At magmahalan. Ebidensya yan ng pagmamahal, yung mahalin mo bawat isa. Oh. So, yun ang ebidensya. Pero kung shipping-shipping lang, pagsasamantala yun. At dito sa Panginoon, para paniwalaan tayo ni Lord na tayo'y mananampalataya niya, ipakita mo ito sa gawa. Amen. Hindi po natin makukuha si Lord sa pasimba-simba lang. Amen. Mayroong tayong dapat makita ng Panginoon. Kasi katulad nga nun, yung testimony, tama yun. Una yung buhay mo. Na talagang mananampalataya ka. Namumuhay kang malinis. Okay? Pangalawa, yung kabutihan ng Diyos sa iyo, ipatuto mo. At kung magagawa mo, pati mensahe. Lalo na sa labas, gawin mo. Ipatuto mo sa tao na talagang mananampalataya ka. Ito ang mensahe. Ang pangatlo, yung power ng Panginoon, patunayan mo. Dahil kung wala kang power, mananampalataya ka ba nun? Dito po ako magtatapos. Buksan mo nga. Mark 16, verse 17 and 18. Dalawang verse lang po ito. Pati dyan. Tingnan niyo ang Bible, And this sign shall follow them that believe. May tanda. May marka. May makikita tayo sa isang mananampalataya. So pag wala ito sa iyo, hindi ko alam kung mananampalataya ka. Pero si Lord alam niya kung mananampalataya ka. Dahil sabi niya, and this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing,
it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Tanda po yan na mananampalataya ka. Sabi ni Lord, hindi ako may sabi. Bible. At kulay pula yan, si Lord yan. Kaya nga hindi mo pwedeng laktawan yung virtue. Nakarating ka sa knowledge, ang virtue, iniwan mo. Hindi mo naranasan. At kung ito'y kwentong barbero lang, dami kong karanasan. Nakuha nyo? Kasi kung hindi ito totoo, hindi ko sana ito natikman o naranasan. Pero naranasan ko ang dami. So, totoo. Itong sinasabi ni Lord, and this sign shall follow sa mananampalataya. John 12. Verse 14. Okay. 14:12 pala. 14. Ayan o. Pula yan o. Kung may Bible kayo, tingnan nyo. Kulay pula. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Yan. Paano yan? Hindi ba ito totoo? Nagsisinungaling ba si Jesus Christ dito? Palagay nyo. Kasi maraming ayaw itong paniwalaan, ayaw na gawin ito. Pero sabi ni Lord, the works that I do, shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ayan. Ngayon, kung hindi totoo yan, nagsisinungaling si Lord yan. Tanong, totoo hindi? Ngayon, kung totoo yan at hindi mo ginagawa, ibig sabihin, hindi ka mananampalataya. Dahil ang mananampalataya, paniniwalaan yan at hahakbangan niya. Dahil ang mananampalataya, kung ano sinasabi ni Lord, gagawin niya. At tulad na sabi ko, marami na po akong experience. Yan, yung kwento ni Brother Fidel kanina sa akin, na yung pinag-pray ko na, dyan, dalawa. Mula nung ipag-pray ko, hindi na raw umulit yung sakit. So, hindi po yan biro. At una, hindi naman ako nagpapagaling. Si Lord. Kasi sinabi niya sa Bible, at si Lord ang nagsasalita dyan. At pag si Lord ang nagsalita, totoo. So, kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ano kaya ang mangyayari sa panahong darating na mag-take over na ang Antichrist sa buong mundo? Doon kailangan ang power, pero paano kung wala kang karanasan? Paano mo magagamit yan? Hindi ka nga totoong mananampalataya. So marami po ang kawawa sa panahon na yun. O anong gagawin ng mga na hindi naman natuturuan? Hello? Kaya inaano ko, paulit-ulit ko itong sinasabi kasi may darating na hindi magandang mangyayari. Na dapat tayo lahat handa. Ang pinaghahandaan lang ng tao, bagyo. Yung sasaingin. Pero ito, mas mabigat ito. Na dapat itong paghandaan. Dahil nakasalalay dyan ang kaligtasan natin sa panahon na yon. At nasa kamay mo ang susi ng kaligtasan. Kaya nga sabi ni Hosea 4:6, my people perish, sabi ni Lord. Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bakit? Hindi kasi nila pinag-aaralan kung paano ang gagawin. Puro lang knowledge. Di ba? Pero, yun lang gusto nilang matutunan. Ito, kailangan ito, power, virtue. Dahil yan ang karugtong ng faith, virtue. Ngayon, paano? Ang mangyayari doon sa mga taong walang power sa panahon na yon. Kawawa. Dahil sabi naman ni Lord, lahat ng mananampalataya, meron. Hindi lang sinasampalatayanan.
Oo, kaya tayo dito sa ating iano nyo ang sarili nyo sa pananampalataya. Dahil ang mananampalataya lang po ang may power. Kaya pag wala kang power, ibig sabihin, hindi ka mananampalataya. Sabi ni Lord, hindi ako may sabi. Dahil ang mananampalataya, merong tanda. Ganun lang kasimple. So, God bless.